Babala po ha, ito po isang sensitibong video na inyong mapapanood. Ito ay patungkol dun sa nangyaring pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa Maco, Davao de Oro, isang public school. Panoorin po natin. Kayo na po ang balang humusga. Yan po. Yan yung senaryo hanggang sa nagpang-abot sila. Hindi natin alam kung ano yung mga totoong nangyari diyan, kung bakit umantong sa ganyang klase ng insidente. Yan na, kitang-kita nyo kung paano nila yan, ano. At yan naman guro daw, ano daw po yan, stricto at pero mabait daw at magaling magturo ayon sa mga estudyante, sa ibang estudyante. Diba? Kakalungkot. Hindi po ba? Sino kaya maririto? Ang estudyante ba o ang guro? Ay, ang hirap magsalita rito. Ay nako, hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari, kung bakit humantong sa ganyang klase ng insidente. Di ba? Hindi natin alam. Kaya madalas nagkakaroon ng comparison noon at ngayon. Ikinukumpara noon at ngayon. Hindi po ba? Hindi natin alam kung ano yung pinagsimulan ng kanilang ganyang bugbugan o suntukan na sinaktan nila yung kanilang guro. Kung makikita natin dyan sa video na umaambay yung isang estudyante, siguro sinasaway ng guro. As merong mula doon galing sa likod, merong umatake doon sa guro. Sinuntok siya sa likod. Yan. Ito na. Yung respeto. Salitang respeto, kabastusan, kawalang galang sa mga guro. Sila yung ating pangalawang magulang sa loob ng paaralan. Kapag tayo'y nasa loob ng paaralan, nasaan na yung salitang respeto? Diba? Andyan yung pumapasok yung mga salitang kabastusan, kawalang galang sa mga guro. Huwag niyong ikakatwiran sa mga estudyante. Huwag niyong ikakatwiran na teacher kasi stricto. Kasi lagi kami pinapagalitan. Ano naman, pupunta na naman tayo sa comparison noon. Di ba? Sa mga magulang dyan na nabuhay noon, yung mga anak nyo ngayon, tingnan ninyo. Anong ginawa ninyo? Sabihin ng mga magulang na batang 90s. Dati kami, bakit nagkaganyan anak ninyo? Tinotolerate ng mga magulang yan, kinukonsinti ng mga magulang yan. Bakit naman ba't mo naman nasabing kinukonsinti ng magulang? Hindi rin po nakukonsinti. Alam niyo po bakit ang dahilan? Dahil nga protection na ng batas. Gusto man ng mga magulang na disiplinahin yan, papalaki nila lang maayos yan. Kaso lang talaga kasi sa panahon ngayon, hindi mo yan makanti. Diba? Nasa Biblia din naman yan Disiplinahin mo yung anak, paluin mo, hindi naman niya ikamamatay hindi naman niya ikamamatay yan. May tamang pagpalo. Hindi naman sagad-sagad na pagpalo. Yung pagdidisiplina na wala. Sinasabi ng batas kasi ganito, bawal, ganyan-ganyan. Kaya yung mga batang 90s na nabuhay at yung mga anak ng mga pasaway ngayon, ang hirap na disiplinahin dahil nga may protection na sila. Nagkakaroon ng protection sa mga estudyante na yan, yung klase ng mga estudyante na yan, yung mga kabataan ngayon na akala mo kung sino magagaling na mahuhusay, yung mapapagalitan, masyadong sensitibo, di ba? Nagiging agresibo sila. Hindi sila nag-iisip na pwede silang ma-kick out, matanggal sa school na yun. Hindi na sila tanggapin sa ibang school dahil sa kanilang ipinakita. Tapos bandang huli, maghihinanakit. Naalala niyo po ba yung nangyari din sa shooting incident, Tacloban? Di ba yung mga ganung pag-iisip? Anong klase pag-iisip ng mga kabataan ngayon? Sino ba talaga may kasalanan dyan? Ang batas? Ang mga guro? O mga magulang? Diba? Kung isipin natin, nawawala na sila ng respeto sa magulang, saka sa kanilang mga guro.
Nasobra niya ata siguro, nasobra niya ata sila sa pagprotekta sa mga minor de edad. Kaya nawawalan na sila ng takot. E paano naman nga yung mga guro na ganyang klase ng insidente na wala silang proteksyon para sa mga kabataan na yan? Paano yung mga kabataan na gumagawa ng krimen nga? Di ba? Anong proteksyon ng mga inosente at si mga sibilya sa mga kabataan na huwag itong mag-isip? Di ba kawawa? Kawawa ang mga inosente na mag-isip dahil alam nila di naman sila mapaparusahan. Mahuhuli sila. Pagkatapos, pakakawalan din kasi nga mayroong batas. Yun ang katotohanan. Sabihin nila may proseso dadalhin sa DSWD. Naalala niyo ba sinabi ng isang suspect doon sa Tacloban? 1 taon lang naman yun, makakalabas na sila. Mag-serve lang sila. Di ba? Serve lang nila yung na yun. Hindi naman sila katulad ng mga regular na kulungan na talagang siksikan. Doon, para malaya pa rin naman sila sa DSWD. Totoo lang po, kung kayo, ako nagtrabaho ako sa duty, dati ako security guard sa DSWD. Region 4A. Meron po doon, lahat ng mga nahuhuling mga ganyang klase ng mga kabataan. Malaya po sila nagagawa ang gusto nila para lang silang nagbabakasyon. Sa totoo lang, kasi may mga ano rin po sila. May mga tatanim din sila, nag-aasikaso rin sila, parang ordinaryong lugar lang din. Meron lang silang, restricted lang sila sa area. Yun lang. Kompleto rin. Di ba? Ganun po. Kaya sasabihin nila na may proseso, may batas. Wala rin po yan. Para lang po sila nagbabakasyon dyan after 1 year at nakita patunayan na okay na siya, mabait naman na bata. Ganun magagawin kasi ng mga yan magpapakabait, bait-baitan, lalabas, paglabas, okay na. Absuelto na doon sa kanilang krimen. Yan po yung katotohanan. Galing ako ng DSWD at nakikita ko po yan. Ganyan po talaga ang sistema. Kaya, papaano na lang yung mga sibilyan, mga inosente na nakanilang ginagawa ng krimen. Thank you. Church to experience. Ang saya ng karanasan ng mga kabataan na yan. Nakagawa sila ng krimen. Nakapanakit sila. Ang saya. Nakabugbog sila ng guro. Ang saya. Experience. Di po ba? Makakalungkot. Makakalungkot ng mga kabataan ngayon. Ngayon, ikumpara natin. Okay, hantong tayo sa ganito Kumpara natin. Noon at ngayon. Sa totoo lang panahon namin noon, ako high school ako, 1991. 1991 ako nag-high school. First year high school ako. Walang gumanyan na mga estudyante sa aming mga guro. Maraming istriktong mga guro. Sa totoo lang po. Napakarami, lalo ng elementary ako. Yung teacher namin, pag hindi ka nakasagot sa blackboard, mayroon siyang stick, pat-pat. Palo. Pag maingay ka, lilipad yung eraser talaga. Totoo po kasi yan. Yung natatandaan ko pa, yung classmate ko yan, dinut-dut yung bunganga niya ng pat-pat, dumugo. Meron bang magulang na sumugod? Yung teacher na yon, mas lalaki yon. Kapag siya dumating, pumasok siya, siya magtuturo. Lahat kami tahimik. Lahat kami may assignment. Lahat kami sumusunod. Lahat kami sumasagot sa blackboard. Yun ang disiplina. Nung elementary pa ako, natandaan ko pa. Dahil may kalokohan May kalokohan ako Squat ako sa labas ng classroom. Nandun ako naka-squat. Nagsumbong ba ako? Hindi. Para sa amin, yung mga ganyang klase ng pagdidisiplina, para sa kabutihan yan. Eto na, nag-high school na ako. Nung high school kami, ganyan. Meron din kami mga teacher na mga stricto. Stricto yung mga teacher namin. Hindi naman ganyan. Hindi naman kami humantong na sasaktan namin ng mga guro namin. Maraming mga loko-loko ng high school namin. Baka hindi nyo alam. Unang bugso ng fraternity. Taong mga 90s. Pumasok ang Tau Gamma, Acro, Crime Buster, SRB. Yan yung mga fraternity noon. Meron pa ngayon sa mga Ilocano. Maraming loko-loko dyan. Pero hindi kami humantong sa mga ganyang klase ng pambubugbog sa aming mga guro. Hindi namin minumura ang mga teacher namin dahil kami may respeto. Hindi kami sensitibo na kapag napagalitan kami, magtaramdam, maghihinanakit, may depression, may mga ganun, may anxiety,
may phobia, may mga bully-bully. Wala sa amin yan. Noong panahon namin. Diba? Walang ganyan. May bully sa amin, pero magkita tayo sa labas. Palabasan kami ng tapang doon sa labas, huwag sa loob ng paaralan. Yung respeto namin sa school, kahit pa public yan, ang public school ako eh, hindi namin ginagawa yan sa loob ng school. Wala pong mga ganyang klase ng insidente na suntukan, saksakan sa loob. Wala pong saksakan sa school. Ang sistema noon, fraternity by fraternity, fraternity laban sa fraternity. Ayun po yun. Kaya ito yung mga ganitong klase ng mga kabataan ngayon, walang-wala kayo. Ang wiwit ninyo, hindi nyo kayang anuhan yung sarili ninyo. Sa totoo lang, nagagalit ako, nakakagalit kasi ako. Marami rin akong teacher na naalala ko, okay naman sa akin, mababait sa akin. Nakakalungkot lang isipin na ito ang mga ganitong klase ng kabataan ngayon. Ano? Nakakagalit. Teacher nyo, babastusin ninyo ng ganyan, sasaktan ninyo. Diba? Nakakalungkot. Kayo po, ano po masasabi ninyo doon sa nangyari na yun? Balik ko sa inyo. Tanong ko sa inyo. Gusto niyo ba yung ganyan maging anak ninyo? Ako yung anak ko, nagbinata yung anak ko. Nakatikim talaga sa akin. Hindi lang isang beses, 2 beses. Sabi ko sa kanya, wag na wag ka mambabastos ng teacher. Wag na wag ka magiging pagpasaway sa paaralan. Ayoko malalaman ko na lagi ka nasasangkot sa mga ganyan paaralan. Yun. Ako pagtapos siya ng high school, mabait. Hindi siya naging ano. Huwag na sabihin natin na hindi na siya nag-college kasi nga, wala eh. Nag-college siya, pero tumigil niya. Gusto niya raw magtrabaho. Pinagbigyan ko. Sige, magtrabaho ka. Kaya gusto ko pinag-aaral kita. Wala kang, sabi ko sa kanya, wala akong inal sa iyo ha. Gusto ko mag-aaral ka ng college, pero ikaw pumili niya. Gusto ko magtrabaho. Magtrabaho ka. Hindi kita pinipero sa magtrabaho. Ewan ko, wala sana. Nakatrabaho na. Diba? Hinayaan ko siya. Yan ang gusto niya eh. Pero hindi siya naging katulad ng ibang kabataan ngayon na parang kala mo mga siga. Paumanhin na. Sa akin, ito yung aking opinion lang. Sa loobin ko lang. Kasi ito talaga nakaramdam ako ng ganitong asar ako, nainis ako sa mga ganitong klase ng kabataan. Hindi ko naman nila lahat. Pero may mga kabataan talaga mga ganyang grabe. Dumarami na sila. Dumarami na sila mga pasaway. Diba? Ito yung mga darating ang panahon. Ito yung magiging salot ng lipunan. Ito yung mga future salot. Diba? Isa yan. Sa totoo lang, sila yung magiging future salot ng lipunan. Kaya nakakalungkot. Imbis na magkaroon ng matinong hindi na. Dahil nakikita na natin kung sino yung magiging mga salot, magiging criminal dito sa Pilipinas. Sila yun. Yun lamang po. Hindi ko inuhusgahan. Pero yun natin na rin talagang kahinatan yan. Ano ba magiging future ng mga yan? Diba? Kung wala nang tatanggap sa kanila mga school, sa mga private school, lalo na siguro kasi nagbabayad sila doon. Diba? Yung masakit yan, kung wala sila pambayad, di wala na sila pinag-aralan, mangmang na sila, wala lang gustong eskwela na manggap sa kanila. Dahil nga sa ganyang klase ng insidente. So, ano magiging mangyayari sa kanila? Wala pinag-aralan. Ano magiging trabaho nila? Saan sila pupulutin? Okay lang kung magkasaka sila. Eh kung dumating man sa dahil wala nga tumatanggap ng trabaho, paano kung, di ba? Hindi nila kayang anuhan yung kanilang nararamdaman. Kaya ito ang kanilang nagiging aggression, yung kanilang nagiging action. Kaya sana yung mga kabataan dyan mag-aral kayo mabuti. Huwag kayong maging pasaway dahil hindi na ganun kadali ang panahon ngayon. Mas mahirap ang panahon ngayon. Baka hindi nyo alam. Aral kayo, payo ko sa inyo. Good luck.